Ito na ang pinaka-paborito ng lahat. Dati, ang paborito ng lahat na ina-apply ng mga perverted, ina-apply na hindi naman sila yung manatiling tapat hanggang wakas. Tapos ito naman, ina-apply din ng mga perverted gospel. Ito guys, pangunahang-una kayo. Kapag ang Mateo chapter 24 ay ina-apply mo at feeling mo ikaw'y kausap, perverted gospel ka, that is not for you. Okay? Ito na yung mga kino-quote ng mga paboritong-paborito. No? Ngunit walang nakakaalam ng oras at araw ng pagsapit niyon. Kaya mga anghel man sa langit o maging anak man, ama lamang ang nakakaalam nito. Perverted, pasok! Ayan yung walang nakakaalam ng oras at araw at pagsapit niyon. Yung rapture yan, rapture! Oh, Diyos ko Lord! Panginoon ko. Totoo yung sinabi ni Pablo, no? Na yung pag-aalaga daw niya sa mga Kristiyano, ano daw, para siyang babaeng manganganak. Rapture ba yan? Gumising na kayo, gising na kayo. Hindi po rapture yan. By context, that is second coming of Christ, yung walang nakakaalam ng oras at araw. Ibig mo sabihin, Edwin, alam mo ang oras at araw? Hindi. Sinabi nga rin ni Pablo, yung rapture, kagaya din ng magnanakaw. Ibig sabihin mga kapatid, both second coming of Christ and rapture are imminent, walang nakakaalam. Okay? Kaya itong verse na to, hindi to tumutukoy sa rapture, sa Rosh Hashanah. Basahin natin by context para maniwala kayo. Immediately after the tribulation of those days, tribulation, tama yung sketch natin, no? Tribulation, itong 7 taon. Ano mangyayari? Magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan. Ito'y literal guys na matinding lindol to, no? Alam na natin. Katapusan ng mundo part 10C, panoorin niyo po. Okay, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis sa lahat ng bansa. Guys, hindi to rapture ha. Second coming to. Second coming. Ito yung rapture dito ha, dito. Okay, lahat naman ng mga nakikinig sa akin, 'di ba lahat rapture muna bago tribulation, 'di ba? Pre-trib tayo. Tayo mga nasa full grace ang stand po natin pre-trib. Okay? Pre-trib po talaga lahat po tayo. Okay? Pero ang sinasabi ni Christ dito ay second coming. Pag second coming, ang context ng sinasabi ni Christ dito ay second coming. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap at dumarating na may dakilang kapangyarihan kadakilaan sa hudyat na malakas ng tunog ng trompeta. May tunog din ng trompeta Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin ng mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sino yung mga hinirang dito? Of course, sino ba ang saints during tribulation? O di ba mga tribulation saints? Ang tribulation saints consists of what? Mga hentil na tumanggap during tribulation. Yung mga naiwan sa rapture, wala na hunang naiwan sa rapture Ang mga naiwan sa rapture, mga unbeliever at saka yung mga unbelieving Jews. Pero dito, yung mga nanampalataya kay Kristo at namatay at namatay sa pagpugot ng ulo during tribulation. Eto, titipunin daw sila. Hindi po tayo to, ha? Hindi po to rapture. Ibig sabihin sa kwento ni Christ, ang gulo. Ito rapture, bumalik dito. Ang sumunod, second coming. Okay? Ang second coming po ay hindi po rapture. Magkaiba po yun. Alam na alam po yan. Tayo mga nasa full grace, alam na alam po natin yan, ha? Okay. So, kinuwento na ni Christ na hanggang second coming, yung dispensation na ito. Okay? Dispensation. At yung Matthew chapter 25, ito yung after second coming of Christ. Hindi ko na di-discuss yan muna. Next time na lang. Kasi nasa 24 tayo.
So maliwanag na dito natapos yung sinabi ni Christ na second coming. So ano ang nasa isip ni Christ? Second coming. Ang sinasabing pagdating ni Christ dito ay second coming, hindi rapture. Okay? Hindi rapture. Paulit-ulit po tayo, hindi rapture. Ngayon, basahin natin by context ulit. Malinaw sa atin na ang rapture is still imminent, sabi ni Pablo. Gaya doon ng magnanakaw sa gabi, thief in the night. Yung second coming, kagaya rin daw ng magnanakaw, sabi ni Jesus Christ. Ang rapture, si Pablo may sabi, ang second coming, si Jesus Christ. Okay? Okay. Mamaya papaliwanag ko sa inyo sinabi ni Pablo. Pero ito muna. Ito, linaw dito, second coming. Pareho silang imminent, hindi alam, wag po kayo maniwala sa sinasabi ng mga turo ng iba na expected na nila ang second coming, hindi. Okay, kasi kahit naman yung Feast of the Day of Atonement, wala rin nakakaalam din ng oras na yun eh. Maraming araw yun. So hindi mo alam kung ano din yung araw at oras. Okay? So ang second coming ay hindi rin alam, kaya hindi rin to alam ng mga Hudyo. Ang rapture po ay sa mga Christians na tinuro ni Apostol Pablo. Ang second coming ay para sa mga Hudyo sa mga huling araw sa kanyang second coming. Okay? So dapat maintindihan po natin, iba yung the day of the Lord. Ito papaliwanag ko sa susunod na, meron sinasabi sa Bible na the day of the Lord sa the day of Christ. Iba yung the day of the Lord sa day of Christ. Ito yung the day of the Lord. Ito yung the day of Christ. Didiscuss ko na lang po next time to. In the day of the Lord and day of Christ. Malinaw yun. Kaya maliwanag na sinasabi rito na yung walang nakakaalam araw at oras, hindi po Kristiyano ang pinag-uusapan po dyan. Ang pinag-uusapan po dyan, yung mga Hudyong walang nakakaalam ng kanyang second coming.